So mga kaibigan, ito maliwanag ko dito. Senador Bato, nagbanta, nanakot sa lahat to na pumapabor na siya ibigay sa ICC, na siya ay uli ng Interpol, ay biglang inutos niya na paparusahan niya ng matinding parusa. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andes Vlog. Nako, matindi ho ito. Mga kaibigan, Senador Bato ay mayroong parusa na matindi sa lahat ng papabor na siya ay ibigay sa ICC, na siya ay hulihin ng Interpol upang ikulong. Nako, ay lilinawin ko ho. Halimbawa't ikaw, ako, ay pabor sa paghuli ng Interpol o ibigay sa ICC, kung pabor man tayo, ay may matinding kaparusahan na inutos itong si Senador Bato. In one word, taong bayan na pabor, na makulong, na pabor na kunin ng ICC, na pabor hulihin ng Interpol, ay may matinding parusa na inutos itong si Senador Bato. Nako po, ay halaka. Ito ay isang uri ng pananakot. Ito ay isang uri ng pagbabanta. Mga kaibigan, ang tanong, ano itong matindi na parusa na biglang inutos habang nagtatago sa Interpol, habang nagtatago sa ICC, itong si Bato? Kasama ho sa paparusahan ang ating kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos. Kasama sa paparusahan ni Senador Bato, kayo, ako, na pabor na hulihin si Digong ng Interpol upang panagutin diyan ho sa usapin ng ICC sa ibang bansa. Naku, kapanapanabik ko ito. Kakaiba ito. That is the first time na mangyari, mga kaibigan. Senador Bato, biglang inutos, parusahan ikaw, ako, at kasama ang Pangulong Bongbong Marcos, dahil pumapabor tayo na siya ay hulihin at ibigay sa ICC at sa Interpol. Yan po lahat, mga kaibigan, ang ating tatalakayin. Isang like naman po bago tayo magdire-diretso sa video na ito. Paki-like lang ho. Huwag po kayong alis. Ito, ibabahagi ko po sa inyo ang matinding banta, pananakot at utos na gagawin parusa sa atin ni Senador Bato, mga kaibigan. Kaya't kapag mayroon po kayong pagkakataon, huwag pong kaligtaan, panoorin, pakinggan, at nang sa ganon malaman natin kung ano ang parusa na ipapataw sa atin ni Senador Bato. Eto, nako, shout out po sa lahat. Pagpalain tayo. At ibabagi ko po sa inyo. Eto, kung dati ho siya ay tinagurian na si Boy Puncher. Yun, alam niyo yung Boy Puncher. Dito naman ay tinawag siya na si Bayang Magiliw. Buhato dito sa Impact Leadership na yan, no? At ipaplas ko din ho sa screen para lubos nyo pong maunawaan ang sinasado dito. Bayang Magiliw, ang lupang hinirang, trended on ex-Philippines Pumli Twitter on Monday, January 27, following the resurfacing of 2024 remark by Senador Bato de la Rosa, in which mistakenly referred in the Philippine National Anthem. Ay baka ho kayo magtataka kung bakit nabanggit dito ang Bayang Magiliw. Ano ang parusa na ito, mga kaibigan, na ipaparusa sa atin ni Senador Bato na inutos niya? Ito ho, nako, hindi po ito fake news. Napakalinaw. Muli kong ipapakita at nandyan ho naka-flash sa screen. In January 2024, De La Rosa
the chief architect of the Duterte administration's controversial war on drugs, proposed that Filipinos supporting the International Criminal Court investigation into drug war should be made to sing Bayang Magiliw 1,000 times to revive the love for the country. Maliwanag po mga kaibigan. Ito ang matinding parusa sa atin na pumapabor na kunin ng ICC si Senador Bato at kunin ng Interpol ang parusa ni Senador Bato sa atin, ay kakanta tayo ng 1,000 times, 1,000 ulit ng Bayang Magiliw. Iyan po maliwanag, naka-flash sa screen. Bago po tayo magpatuloy, gusto ko pong hingin ng inyong panig. Pabor po ba kayo dito sa parusa na ipapataw sa atin ni Bato, na kumanta tayo ng 1,000 times, 1,000 paulit-ulit, para madama natin kung paano magmahal sa ating bansa? Ay yan po ang sinasadya, di ba? Any reaction? Di yan po sa comment section. Inaanyayahan ko po kayong magbigay ng anumang public opinion. Eto pa, nako, ay patindi o ng patindi ito, mga mahal kong taga-subaybay. Siguro dapat ang mga Pilipino na ito, dapat ay pakantahin natin ng 1,000 times. 1,000 times ibig sabihin ng paulit-ulit ng Bayang Magiliw, para matuto silang magmahal ng bansa. De La Rosa said, asserting that pro-ICC Filipino do not love country. Ibig sabihin sa lahat ng pumapabor na siya ay ibigay sa ICC, na si Bato ay ulihin ng ICC, ay kailangan parusahan ni Bato na kumanta ng 1,000 times ng Bayang Magiliw, dahil yun ang kanyang kaparusahan, mga kaibigan, sa mga hindi nagmamahal sa sariling bansa. Nako, ay matindi di ba? Ano na ang nasa utak nito? Papayag po ba kayo na kumanta tayo ng 1,000 times para lang tanggapin natin ang parusa ni Bato? Ay pwede po kayong magbigay ng anumang public opinion dito, mga kaibigan. Bato, wag mo kaming gawin tanga. Bato, wag mo kaming gawin loko-loko. Kung nauuto mo at naluloko ang iyong mga tagasunod, wag mo kaming igaya, Bato. Dapat wala ka diyan sa Senado kung ganyan ang katuwiran mo. Ang gusto mo ay suportahan ka ng Pangulong Bongbong Marcos. Ang gusto mo ay suportahan ka namin. At nananakot ka na kapag hindi ka sinuportahan, tinatakot mo kami na pagkakantahin mo kami ng 1,000 times ng Bayang Magiliw. Nako po, ay nananaginip ito ng gising, nakatulala sa hangin. Mga mahal kung taga-subaybay, ano na ang nasa isip nito? Ito ba ito ang tunay na bangag, mga mahal kong taga-subaybay? Instead, sa halip na sagutin niya ang mga paratang sa kanya sa pamamagitan, kung mayroon silang matibay na ebidensya na sila ay magpapawalan sala dito, isubmit nila. Huwag niyang gamitin ang pananakot. Huwag mong gamitin Bato ang pananakot. Huwag mong gamitin ang Bayang Magiliw. Huwag mong bastusin ang Bayang Magiliw. Huwag mong isama dito sa usapin ng ICC ang Bayang Magiliw. Ito ay isang uri na pambabastos mo sa pambansang awit, Senador Bato. Ang baka akala mo maluloko mo kami. Hindi. Nako, ay bigyan po natin ng parto, mga mahal kong taga-subaybay. So mga kaibigan, nito maliwanag ko dito. Senador Bato, nagbanta, nanakot sa lahat na pumapabor na siya ibigay sa ICC, na siya ay ulit ng Interpol,
ay biglang inutos niya na paparusahan niya ng matinding parusa na pagkantahin ng 1,000 times ng bayang Magiliw. Nako po, dyan po sa comment section, inaanyayahan ko po kayo magbigay ng anumang public opinion. Isang like ko sa video na ito. Bye-bye, palakpakan.